Okay, good morning po sa bawat isa. Marami pong salamat sa ating mga online viewers. At gayon din, salamat sa ating mga bawat isa na patuloy na nananalangin. Patuloy niyo pong isama sa prayer itong ating mga kapatid na ilan na wala rito dahil meron silang mga sakit, meron mga karamdaman. At bibigyan patuloy po natin ng daan, yung patuloy nating pag-train din sa ating mga kabataan, sa bawat isa, na pag-uusapan nga po natin na kung dumating man po yung sitwasyon na talagang mag-ano tayo ng online or grupo ng mga young professional, even lalo na yung mga kabataan, panalangin po natin ito na maging successful at magkaroon ng kooperasyon at pagkakaisa ang bawat isa. Sapagkat sa body of Christ ay hindi po pinag-uusapan dito yung denominasyon, yung kongregasyon, o anumang organisasyon. Ang pinag-uusapan po dito ay yung pagtibay ng bawat mananampalataya, yung paglago ng bawat mananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang pinaka-concern natin dito ay yung katotohanan at kaliwanagan ng kapahayagan ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Sinisira natin dito yung prinsipyo ng panlupa. Sinisira natin yan. Marahil, yung iba, siguro tama yung prinsipyo na ikaw ang pastor dyan, dapat ikaw ang tumatayo. Totoo naman yon. Pero ang isang alam kong napakahusay na mentor, pag sinabing mentor, yun po yung pinagkakatiwalaan na siyang parang pumatnubay, mag-guide. Pero ang karunungan hindi nanggagaling sa isip ng tao. Ang karunungan nanggagaling sa isip ng Diyos. Tama po ba? At ang pag-iisip ng Diyos ay nanggagaling sa Bible, sa Scripture, hindi sa tao. So, ibig ko pong sabihin ay ganito. Sisirain yan yung organisasyon, kung ano yung stand ng organization. Hindi yun ang importante. Ang importante yung stand ng salita ng Diyos. Kaya siguro magugulat kayo, bakit yun ang kinuha, yun ang inilagay, samantalang taga-ibang simbahan yun. Minsan maku-question na, bakit si Brother Ray ang nagme-mentor, ay samantalang si Pastor Boyet ang pinaka-mentor. No? So, pag pinag-usapan yung ethics ng pastoral stand, ay yung kailangan ikaw ang pastor, ikaw ang magturo. Wow. Maganda nga naman yun. Pero, ang kinin natin, or paniwalaan natin, na tayo bilang tao, meron din tayong hangganan. Na tayo ay merong magandang katangian na wala sa iba, pero tanggapin din natin na meron kang kahinaan na maaaring makatulong yung ibang kapatid o yung kapwa mo. Tama po ba yun? So, hindi mo pa iiralin dito yung pride na para bagang ang pinaka-importante yung ethics na pag ikaw ang pastor, ikaw dapat ang tumatayo at wag kang magtitiwala o wag kang didepende sa iba. Parang sinayang mo daw yung pagiging pastor. Sabi ko, napakagaling kong kayang pastor. Ewan ko kung sasang-ayon kayo. Napakagaling ko kayang pastor kung alam ko na hindi ko kaya yung ibang kakayanan ng iba. At tatanggapin ko na yung mas merong experience, dapat yun ang pagtiwalaan mo rin at maaaring gamitin ng Diyos. At hindi dapat pairalin yung prinsipyong pangkalupaan, pang-tao, pang-organisasyon. So, siguro ko maintindihan niyo po yan. Kasi, minsan, merong tayong mga prinsipyo na parang kailangan mong i-break yan, kailangan mong baliwalain yan for the sake ng salita ng Diyos. Kasi ano bang ministry natin? Ministry in the Word.
Ministeryo ng salita ng Diyos, hindi ministeryo ng tao. Hindi pinag-uusapan dito yung standard ng kagalingan ng tao. Kaya sabi ni Paul, tingnan natin yung 1 Corinthians chapter 2, from verse 1, 2, and 3. At ako, mga kapatid, nang pumarihan sa inyo, hindi ako naparihan na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan. Ibig sabihin, yung pansarili, na nagbabalita sa inyo ng patutuo ng Diyos. Ito yung purpose yung testimony ng Diyos, yung kaisipan ng Diyos ang ating inihahayag, hindi yung ating sariling kakayanan. Verse 2, sapagkat aking pinasiyahang walang maalaman anuman sa gitna ninyo, o di ba, linaw niyan? Maliban na sino? Si Jesucristo at siya na napako sa krus. Malinaw po ba yan? Malinaw yan. Hindi para sa pagalingan ng tao o kung sino man. No? Na para bang binibigyan mo ng pabor yung ating mga sariling ego. Hindi. Dapat salita ng Diyos. Ang concern natin, huwag niyong kalilimutan, salita ng Diyos. Okay, verse 3. Verse 3. At ako'y nakisama sa inyo na may kahinaan. May kahinaan siya. Ibig sabihin, alam niya sa sarili niya, meron din siyang hangganan bilang tao at may katakutan at may lubhang panginginig. Sinabi niya yung kanyang kahinaan, hindi yung para bagang itatago mo yung kahinaan mo para baka ikaw mapintasan. Ang iniingatan mo yung sarili mo lang yan, hindi yung talaga, yung layunin ng salita ng Diyos. So kung ang isang tao ay makakatulong para sa improvement ng kapahayagan ng salita ng Diyos, why not? Bakit hindi? At bakit sasarilin natin at parang aangkinin natin na tayo lang ang ganito? Hindi. Kailangan ang mataas yung kung ano talaga yung nais ng Diyos. Kung nakikita mo, halimbawa, dumating sa ating buhay ang katuruan ni Brother Ray, na tayo naman ay may pag-iisip din, ikaw din ang mag-a-analyze niyan. Nasa atin naman ang Espiritu ng Diyos. Huwag tayong matakot. Kagaya po na magkakaroon tayo ng symposium, maaaring mabigla yung iba. Pero, ano ikakatakot mo? Open learning naman yan. Ikaw ang mag-a-analyze niyan. Kasi binigyan tayo ng Espiritu o kaisipan ng Diyos para ikaw rin mismo ang magsasala at mag-a-analyze, totoo ba to? So ano ang pinapahalagahan natin? Hindi yung karunungan ng tao, karunungan ng salita ng Diyos, tubay tama. Hanggang sa habang tumatagal, natututunan natin ang tamang interpretasyon. Marahil sa iba, dahil nga hindi nila nagkakaroon ng ganong journey, ay hindi nila naiintindihan at nauunawaan yung ating nalalakbay na marami pang mga bagay na natutuklasan habang tumatagal. So yun po, sana po makita nyo yung layunin na yun. Hindi baga magaling ang isang pastor kapag ka ang kanyang hinahayaan ay kung ano yung mas nakagaganda para sa ikalalago at ikagagalak pa ng ating pananampalataya, yung ating isipan sa pagkaunawa ng pagtuklas sa kapahayagan ng salita ng Diyos. At hindi yung sariling agenda natin na parang ang hina mo naman, pastor. Di. Sabi ko, ang magaling na pastor, tinatanggap niya yung kanyang kahinaan, yung kanyang hangganan, at tinatanggap niya hindi niya alam yung alam ng iba na maaaring makatulong para sa mga mananampalataya. Amen po ba? So sana po, maunawaan nyo yan at huwag tayo matangay nung mga kung ano-anong sinasabi na walang ethics, walang mga ganyan-ganyan. Ano ang importante? Yung ethics ng tao na wala naman sa Bible yon o yung sinasabi ng salita ng Diyos na ang ibig ng Diyos ng lahat ay maligtas at makaalam. Diba yung sasabi ng 1 Timothy 2:3-4? Ito ang mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Ano sabi ng verse 4? Siya ang may ibig na ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. O di ba ganyan yung pinakaibig ng Diyos? Hindi yung agenda ng tao. Hindi yung mga ethics ng tao. Sirain natin. Kaya nga si Jesus maraming nagalit sa kanya. Sinira niya yung prinsipyo ng law na huwag kang magpapagaling, huwag kang tutulong sa iyong kapwa pag araw ng Sabat. Diba? Kaya sabi ni Jesus, ang Sabat ginawa hindi para sa sarili niya sa kautusan. Ang Sabat ginawa para sa tao, para sa mga Hudyo na mga mananampalataya.
Hindi sa kapakinabangan nung parang sumunod ka lamang doon sa batas. Hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga, yung magiging pakinabang nung karamihan ng tao. Kaya sabi ni Jesus, sino sa inyo pag nahulog ang inyong hayop sa balon, araw ng Sabat, hindi nyo kukuhanin? Dahil bakit hindi nyo kukuhanin? Dahil araw ng Sabat. Abay, parang ang mas importante pa, yung prinsipyo ng kautusan. Ang talagang prinsipyo ng kautusan, ginawa ang kautusan para sa kapakinabangan ng nung tao. Kaya ang purpose ng kautusan, dalhin tayo kay Kristo. Yun ang prinsipyo ng kautusan. Hindi para sundin siya, wala namang makakasunod dun sa kautusan. Ganyan din yung mga ethics at mga prinsipyo ng tao. Kaya sabi ko nga, pag hindi ka naging maliwanag sa kung ano talaga yung pinaka-agenda, kung ano talaga yung purpose ng salita ng Diyos, ay mamamali ka. Maraming mamamali sa kung ano yung pinaka-dapat na mangyari. So, wawasakin natin dyan yung pride, wawasakin mo dyan yung kahalagahan ng organisasyon, ang kailangan mong panatilihin, kahalagahan ng layunin ng salita ng Diyos. Amen? Kaya sana po, sama nyo sa prayer, itong ating mga ginagawang layunin, no? Para yung mga kabataan natin, ay yung mga young professional, kasi mabilis lang ang panahon. Hindi nyo mapapansin, maya-maya lang, ay talagang, kahapon po nagpangita kami ni Engineer Bernales, malalaki na yung kanya mga anak, mga professional. Sabi ko, ang bilis ng panahon noon, maliliit lang sila. Ang bilis ng panahon. Pero ano importante? Sa journey ng pag-aaral natin, ano importante? Itong mga bagay na pang-espiritual. Kasi kita mo ang bilis ng panahon. Kung hanggat malakas ka pa, i-maximize natin yung mga bagay na espiritual. Dadako po tayo sa ating pagpatuloy na pag-equip at pag-train sa ating mga kabataan. Pero yung tinatawag po natin dito, nakita ko po, meron po silang mga potential and even na hindi naman tayo pipili ng basta-basta na lang, kundi meron silang potential, meron silang pagtitiyaga sa pag-aaral at nakikita natin na talagang interesado. Kaya ngayon po, isang kabataan uli ang ating mapapakinggan para mag-exhort at saka magbigay ng testimony. Hindi po naman siya malayo sa akin. Tinatawag ako Sister Alia Alinsunurin. Palapakan natin siya sa Panginoon. Ayan po. Magandang umaga po sa lahat. Nung nagba-Bible study po kami sa Banli, kasama po si Pastor, nabigla na lang po kasi ang random po magsalita ni Pastor na ayay ko na magsasalita sa unahan. So, nabigla po ako kasi first time ko lang po na makakapagsalita po dito sa pulpito po. Pero, kinakabahan pa din po ako. Pero, masaya po ako kasi bilang kabataan po, ginagamit po akong instrumento po ni God para ipahiwatig po yung realization ko po or yung testimony ko po about po sa gospel po at sa spiritual kingdom po ni God. Before knowing gospel and spiritual kingdom po, dati po nung hindi po malinaw sa akin yung gospel tsaka hindi ko po pina-priority yung spiritual kingdom of God, which is the Bible po, ang dami ko pong naiisip sa utak ko na mga negative po na parang nakakatakot na, which is hindi naman po talaga related sa Bible na kumbaga parang sinasabi lang din po ng mga tao. Katulad po ng mga naisip ko po is, paano po pag hindi po ako nakapunta ng heaven? Paano po pag di po ako matanggap ni Lord kasi sobrang dami ko na pong kasalanan na nagawa. Tsaka isa din po na napagtanto ko din po nung nakikipag-usap po ako sa mga kaibigan ko po na iba-iba po yung religion. Na-realize ko po na halos po ng religion is parang natatakot po sila na parang wala po silang peace of mind patungkol po sa mga kasalanan tsaka sa kamatayan po. Nung na-realize ko po yung gospel, ang gospel po ay compound word of good and spell na ang ibig sabihin po ay magandang balita. Alam din po natin na ito po ay tumutukoy sa pagkapako, pagkamatay at pagkabuhay po ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Since sinasabi po sa gospel na tinubos na po tayo ni God at hindi na po natin kailangang mangamba o matakot kasi sa mga nangyayari po sa mundo at sa mga problema po na kinakarap po natin sa buhay kasi tinubos niya na nga po tayo at mahal po niya tayo. At kumbaga syempre po kapag nakapaggawa po tayo ng kasalanan, dito na lang po yun sa mundo. Kumbaga parang
Yung parusa po natin is based po sa batas po dito, katulad po ng sa Pilipinas. Pero di na po yan titignan pa po ni Lord. Kasi tinubos na po tayo ni Jesus Christ. Realizing spiritual kingdom. Tumutukoy po ito sa salita ni God, which is the Bible po. Ayan po. Sabi nga po sa Ephesians 1, verse 13, in whom you also trusted, after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believe, you are sealed with that Holy Spirit of promise. Inistated po dito na ang word po ay totoo. At inistated din po dito na ang Holy Spirit of promise, na which is madami pong Christians at mga believers po na binibigyan po ng authority na paniwalaan na po tayo ay may Holy Spirit na po. So, kung naniniwala po tayo na may Holy Spirit na po tayo, ay ganun din po sana sa pag-aaral po ng Bible at pag-aralan pa po natin ito. Ang spiritual kingdom of God ay tumutukoy din po sa mga bagay na spiritual. Sabi nga po sa 2 Corinthians 4 verse 18, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Ang mga bagay po nakikita natin is temporal lang po at hindi na po natin nakikita ay eternal. Makikita niyo po sa next slide po kung ano po yung eternal na sinasabi ko. Okay po, ayan po. Why word pertains as spiritual? Sabi nga po sa John 6 verse 63, it is the spirit that quickeneth, the flesh profited nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. So, ini-state din po dito na ang word po, or yung salita po ni God, which is the Bible, ay spirit, life, at truth po, katulad po ng sinabi ko sa last po na verse. At isa pa po na experience ko po nun is, nung bata po ako, mahilig po ako mag-expect po ng signs. Katulad po ng pag nakita po akong pink po na kotse, ibig sabihin po, will po sa akin ni Lord tong regalo na to or yung achievement po na to. So, nung nag-aral na po ako ng word po ni God, which is the Bible, tandaan po natin na dapat po mas mataas po yung authority ng Bible kaysa umaasa po tayo sa science. Kasi po, Bible, it gave us knowledge and how to live in this life. Kasi po pag sa science lang po tayo umaasa, parang si Lord na po yung inaasahan natin, tsaka parang tayo pa po yung nagmamagaling na mas alam po natin yung mga bagay na gusto natin kaysa sa gusto niya. Bakit po natin kailangang paniwalaan ang spiritual kingdom of God o bakit kailangan po nating pag-aralan to? May 2 verses po ako na binanggit dito. Yan. Ephesians 4 verse 23 to 24, that you put off concerning the former conversation, the old man, which is the corrupt according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man, which after God is created in righteousness, in true holiness. Stated na po dito na na-renew na po tayo at tayo na lang po yung gagawa ng work para intindihin po yung salita niya, which is the Bible po. Tapos po, yung second verse naman po is yung Hebrew 11 verse 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Stated po, din po dito na yung pinapaniwalaan po natin ay galing sa hindi nakikita. It pertains to word which is life. At wag po natin nakakalimutan yung maliit po na W sa word po ay, yun yung Bible. Tapos po yung big W po ay si God. Yung big W po na word is God. Na-mention din po dito na the word is truth and life, and sa mga verses po na nabanggit ko. Sa pagkaalam ko po at patuloy po sa pag-aaral ng spiritual kingdom of God, masasabi ko po na hindi po ako nasasway sa mga bagay po na makamundo. At hindi na po ako nababalisa sa mga bagay po na nangyayari dito sa mundo. At sa mga bagay po na nakakarap ko po sa araw-araw ko pong buhay. At dapat nga po na mas bigyan po natin ng authority yung Bible po sa pang-araw-araw po natin bilang kasangga po natin sa mga kinakarap po natin dito sa buhay natin. At magampanan din po natin yung role natin or yung purpose po natin na ipahayag po yung salita niya at maging close din po tayo kay Lord.
bago po ako matapos, may 3 key points po ako na babanggitin po bago po ako bumaba. No, una po is, hawak na po ni Lord ang buhay natin at hindi na po natin kailangang mag-alala. Sabi nga po sa Matthew 6, verse 34, "Take therefore no thought for the morrow shall take thought for the things of itself, sufficient of the day is the evil thereof." At sa Psalms 32, verse 8 naman po, "I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye." So, ini-state po dito sa dalawang verses na po ito na hindi na po natin kailangan mag-alala kasi i-guide po tayo ni Lord at saka sa buhay po natin dito sa mundo. At pangalawa po, dahil uso po ngayon ang mga nagtatanong kung malapit na po ba ang katapusan ng mundo, ang masasabi ko lang po ay hindi na po natin kailangan mangamba dahil po tayo ay nakay God na kung tayo po ay maniniwala at pag-aaralan ng salita niya. At ang tanging masasabi ko lang po ngayon ay pag-aralan po natin ang Bible dahil ito po ang pinaka-authority po sa mga information ukol dito. At dahil Independence Month po ngayon, palayaan po natin ang sarili natin sa mga old teachings po para hindi po tayo ma-brainwash at inuulit ko po ulit na magbasa po at pag-aralan natin ang Bible at gamitin po natin ang ating wisdom at critical thinking. Patunay po ako na mahirap po talaga mag-aral po ng Bible kung hindi po talaga natin siya babasahin araw-araw at saka pag-aaralan din po. Kasi sa KJV version po is madami po talagang mga words po na malalalim na hindi po natin talaga maintindihan kaagad. Pero sa pag-aaral po natin at sa pagtsatsaga po natin na mag-aral po ng salita niya, magkakaroon po tayo ng malawak na kaisipan na hindi po tayo madadaig po basta-basta ng mga salita na nanggagaling po sa tao. Kumbaga parang mas binibigyan pa po natin ng authority, yung word po ni God, which is the Bible. So, di ba, napakaganda na dati meron kang pangamba, meron kang takot. Pero as time goes on, dahil binibigyan natin at natututunan natin na ang dapat na may authority sa ating buhay, sa ating isipan, una ang salita ng Diyos. No? Kahit na minsan kung ano yung mga karanasan natin, experience natin, hindi ko malilimutan yung, I'd rather go on the scriptures rather than our experience. Ay, may experience akong ganito eh. Di ba? Ano ang mas paniniwalaan mo? Kung talagang may mataas na authority ang salita ng Diyos, salita pa rin ng Diyos ang paniniwalaan mo kaysa doon sa naoobserbahan mo, nakikita mo, naririnig mo sa pangkaramihan. Dapat ang winner, hindi yung majority. Dapat ang winner sa sarili mo, sa isipan mo, natatanggapin mo at paniniwalaan mo, ay yung salita ng Diyos. Tandaan po natin yan. Pero di ba nakakalungkot na ang mundong ito, mas pinaniwalaan ang mga kasabihan, mas kumpiyansa doon sa mga sinasabi ng tao dahil meron silang mga karanasan. Although sa lupang ito, experience is, diba, sabi, ang pinakamagaling daw na teacher ay yung karanasan. Pero hindi mo siya pwedeng i-apply sa pananampalataya patungkol sa katotohanan ng mga bagay na espiritual. Kasi nga, yung sinasabi nga ni Aliyah na espiritual ang kaharian ng Diyos, hindi na siya physical. Sa pagtuturo at pag-aaral natin, naunawaan natin na yung old covenant sa physical nakapokus. Di ba? Yung pangako na yung pagpapalain ng kanilang lupain, walang salot na magtatagumpay sa kanila. Di ba? Pag binasa mo yung Psalms 91 ba yun? Na siyang nananahan sa ilalim ng malabay na pakpak, di ba? Makikita mo doon yung mga pangako, walang peste, walang salot. Sa buhay natin ngayon, di ba? Ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi, hindi sa panaman na humahilagpos kung araw. Kasi ganoon ang buhay nung minsan yung mga sandata nila, pana, pagkikipagdigmaan nila. Di ba? Pag ikaw ay tatambangan, hindi naman kagaya ngayon ang gamit baril Noon mga pana, di ba, espada. So, kaya sabi diyan,
ni sa pana man na humihilagpos kung araw, bigla na lamang may mga sibat ng pana ang darating. Verse 6. Dahil sa salot na dumarating sa kadiliman, ni dahil sa paggibama na sumisira sa katanghali ang tapat. Puro physical po yan eh. 7. 1,000 mabubuwal sa iyong siping, 10,000 sa iyong kanan. Sa mga Hudyo pangako yan eh. Kaya walang nagtagumpay habang sila sumusunod sa covenant, sa tipan, na meron sila sa Diyos, abay walang magtatagumpay na libo man ang kaaway ay hindi magtatagumpay sa kanila kasi pangako ng Diyos yon sa kanila, iingatan sila. Iyong mamasdan lamang ng iyong mga mata at iyong makikita ang ganti sa masama. Makikita na lang nila habang sila'y sumusunod doon sa tipan, sa kautusan ng Diyos. 9. Sapagkat ikaw, O Panginoon, ay aking kanlungan, iyong ginawa ang kataas-taasan na iyong tahanan. Verse 10, walang kasama ang mangyayari sa iyo, ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda. Pag sinabing tolda, sa inyong tinitigilan, tinatahanan. 11. Yan, puro po ano yan. Sapagkat siya'y magbibilin sa kanya mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Kanilang dadalhin ka sa kanilang mga kamay, baka matisod ang iyong paa sa isang bato. So, ano ng pag-iingat? Diba? Pag binasa mo pa yan ng tuloy-tuloy, yan po yung mga physical na pangako ng Diyos. Pastor, sa atin ba? Ako, inaangkin ko, dahil nga yung binasang bandang huli ni Aliyah yung sa may... yung sabi ng 6:34 na Matthew na take therefore huwag kang mabalisa sa araw ng bukas, hayaan mong araw ng bukas ang siyang mabahala sa iyo, sapat na raw ang sukat na sa kaarawan ang kanyang kasamaan. Ibig sabihin, hindi tayo matatakot kung hawak na Diyos. Dito sa New Covenant, tayo ang body of Christ, katawan ni Kristo, pag-aari niya. Ibig sabihin, hawak niya ang lahat ng bagay. Maging sa physical, wala kang dapat ikatakot, pero focus tayo sa spiritual. Ano yung spiritual kingdom? Saan nakapokus ang spiritual kingdom? Sa inward man. Na yung inward man natin ay secured na, righteous na, holy, blameless. Bakit? Kasi pag-aaral natin ng gospel, sinircumcise, inihiwalay na, Colossians chapter 2. Pag sinabing sinircumcise, inihiwalay na. Hindi na naaapektuhan yung ating inward. Secured na yon. Sealed yun ng Holy Spirit. Ayan. At saka ng blood ni Jesus. Basahin natin yung Hebrew 9:13 and 14. Tingnan ninyo ha, ang kaibahan ng, bibigyan ko lang kayo ng liwanag kung ano ang kaibahan ng old at saka ng yung flesh at saka yung new man, yung ating espiritu, yung inward man. Sapagkat kung ang dugo ng mga kambing, o di sa Old Covenant yan, sa mga Hudyo yan ha, sa mga Hudyo, at ng mga baka at mga abo ng dumalagang baka na ibinubudbod sa mga nadungisan ay makakapaging banal saan? Sa ikalilinis ng ano? Ng laman, ng outward man. Dito nakapokus yung mga paghahandog ng mga baka, yung mga hayop na ginagawa nila doon sa Old Covenant, sa templo, sa mga Israelites, ang nililinis nun, yung laman. Flesh. Outward man. Tingnan ninyo itong 14. Ito yung sa dugo ni Jesus. Ito verse 13. Ito verse 14. Tingnan natin. Verse 14. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu, ng Holy Spirit, na walang hanggan, ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos, ay ano raw? Ano magiging epekto ng paghahandog ng katawan ni Jesus at ng dugo ni Jesus na inihandog sa eternal spirit? Ay maglilinis ng ano? Budhi. Ano yung budhi? Sa isip, yung conscience. Ito yung knowledge of good and evil. Yun yung law. Na sa isipan mo, pag nakagawa ng kasalanan itong outward man, ito yung gumagawa ng kasalanan, di ba sabi ni Paul, hindi na ako ang gumagawa nito, Romans 7. Sabi doon, hindi na ako ang gumagawa nito kung hindi ang kasalanang nananahan sa akin. So di ba?
So, ibig sabihin, ang nilinis ng dugo ni Jesus, yung budhi sa mga gawang patay upang magsipanglingkod sa Diyos na buhay. Asan yung budhi? Nasa isip, conscience. Yung nakukonsensya, yung nakakaalam ng mabuti at masama. So, yun ang difference. Ang nilinis ng dugo ni Jesus, yung spirit. Kaya ito, inihiwalay, itong outward man. Balik ka uli sa Colossians 2:11 para maintindihan natin yung circumcision. Ang circumcision in the flesh, sa natural, inaalis yung masamang laman. No? Yung maruming laman. Inihihiwalay. Kaya inoopera yun, di ba? Tinatanggal. Sa spiritual, ang inalis, yung body of sin. Sa pagkahubad ng katawang laman. O di ba? Ano ang hinubad? Katawang laman. Yun daw ang pagtutuloy ni Kristo. Napakaganda nga ng maliwanag na nauunawaan po natin ito. Yan ang circumcision ni Christ. Itong outward man, body of sin. Basahin natin sa King James Version yan. Yan. In whom also you are circumcised with the circumcision made without hands, in putting off the body of the sins. Asan yung body of the sins? Ito yun, outward man. Body of the sins of the flesh. O yung laman. By the circumcision of Christ. Maliwanag po ba? Hello? Maliwanag. Na inihiwalay itong outward man. Kaya nga yung Romans 8:9, naiintindihan mo na yan. Ano sabi ng Romans 8:9? Wala na kayo sa laman, but ye are not in the flesh. At nasaan na tayo? Nasa spirit. Kaya ngayon, nananahan sa ating inward man, yung Holy Spirit. Ha? Kasi kung wala talaga daw ang Espiritu ni Kristo, ay hindi siya kay Kristo. Yun ang maliwanag dyan. Maraming nagpo-profess na sila ay kay Kristo, pero hindi nila naiintindihan yung circumcision ni Christ. Nawala na sila sa laman. In the sight of God, tapos na yung body of sin. Bakit? Kasi yung body of sin, yung pinanahanan ng kasalanan, inirepresent ni Jesus. Saan nirepresent? Sa krus. Doon sa kanyang katawan. Yung flesh ni Jesus, kinondemned. Pero, ang inirepresent, yung tao. Inunawa nga tayo ni Jesus Para matapos yung problema ng tao, na ang laman ay alipin tayo ng kasalanan, nananahan sa laman. Yung pinag-aralan natin last Sunday, Romans 7:14, sold under sin. Pag ikaw ay alipin, wala kang magagawa. Alipin ka ng kasalanan. Pero yun ang tinapos ni Jesus. Yun yung kagandahan. Yung sinasabi ni Aya na wala na tayong dapat ikatakot kasi tinapos na ni Jesus yung nagbibigay ng pagkahiwalay or pagkamatayan. Kasi ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Kaya maiintindihan natin yung sinasabi ng 2 Timothy, but is now made manifest by the appearing of our Savior, Jesus Christ. Dahil doon sa pag-appear ni Jesus Christ, anong ginawa niya doon? Who had abolished death. Ano yung abolished death? Inalis na niya yung kamatayan. Aling kamatayan? Doon sa ating spiritual, na dati patay dahil sa kasalanan. Pero nung tinapos ni Jesus yung bisa ng kasalanan sa laman, dahil namatay, ipinako, namatay at inilibing, ay di, wala ng kamatayan. Who had abolished death. Mga kapatid, pag naintindihan mo ng maliwanag ang gospel, naintindihan mo na resurrected na tayo. Alin na resurrected? Nung araw, ang pagkaintindi natin, yung flesh, bubuhay maguli. Hindi. Ang na-resurrect, yung dating patay na espiritu. Kasi lahat ng tao, naghari ang kamatayan sa pagbagsak ni Adam. Diba? Sa kamatayan ng unang Adan, naghari ang kamatayan. Saan? Sa buong sangkatauhan. Pagdating ng ikalawang Adan, na may dala ng buhay, espiritual. Kaya yung dala ni Jesus, spiritual kingdom. Kasi ang bibigyan niya ng buhay, yung namatay na inward man. Yung espiritu ng tao.
No sa kanyang pagkabuhay na maguli, nung siya'y nag-resurrect, di ba, namatay siya. Nung siya'y nag-resurrect, sa resurrection niya, ang nirepresent niya yung namatay na inward man. Dati patay yan. Yung sinasabi ni Paul, nung dumating ang kautusan, sa ngayon sa Romans 7:9, sin revived, nabuhay ang kasalanan, and I died. Sinong namatay? Yan o, sin revived, and I died. Sinong nabuhay? Ang nabuhay yung kasalanan na sa laman, at ang namatay yung inward man. Para maintindihan natin, pagdating sa krus, yung flesh na nabuhay, yun ang pinatay, yung body of sin. Kaya doon nangyari yung circumcision, napahiwalay na, nalibing na siya. And then, yung ating inward man, yun yung binuhay, nirepresent sa kanyang resurrection. Di ba ang sarap tanggapin na sinasabi ng Bible na resurrected na tayo lahat? Yung ating inward man. Kaya yung ating conscience, pag naniwala ka sa gospel, makinig kayo magaling. Pag nanampalataya ka sa bisa ng pagkamatayan, pagkalibing, at pagkabuhay na maguli ni Jesus, wala ka ng consciousness ng yung isipan mo, yung mind mo, yung spirit mo, naniniwala ka na wala ng conscience yun sa kasalanan. Knowledge of good and evil. Amen? Kasi nanampalataya ka sa ginawa ni Kristo, wala ng power yung sin, yung nagbibigay ng knowledge of good and evil, tapos na yon. Hindi ka na, wala ka ng consciousness. Basahin ninyo yung Hebrew chapter 10. For then they had not ceased to be offered, because the worshippers, yung mga sumasamba, once purged, minsang nilinis na. Pag ikaw ay nalinis na ng dugo ni Jesus, pag ikaw ay nilinis na ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, at nanampalataya ka doon, ano sabi diyan? Ano magiging epekto? Should have had no more conscience of sins. Amen? Amen? Pag ikaw daw ay na-purge, nilinis. Sa ibang paraan ay hindi kaya baga nagsipaglikat sila ng paghahandog. Sapagkat ang mga nagsisisamba, yamang nalinis na minsan ng dugo ni Jesus, hindi na sana nagkaroon pa ng budhi sa mga kasalanan. Ibig sabihin, hindi ka na magigilty sa isipan mo kasi tinapos na ni Jesus yung bisa ng kasalanan. Kaya yung ating espiritu, yung ating isipan, malinis na. Amen. Naintindihan niyo ba yung ganda ng ginawa ng dugo ng Panginoong Jesucristo? Na yung dugo ng mga hayop ang nilinis outward. Kaya lagi silang nakapokus, di ba? Naliligo sila, naglulubog sila sa tubig, yung bautismo sa tubig, cleansing yung physical. Pero sa inward, hindi po nalilinis yan ng physical na tubig. Nilinis yan ng salita ng Diyos, ng Ebanghelyo ni Kristo. Pag narinig mo ang salita na tubig ng buhay, salita ni Kristo, ng Ebanghelyo ni Kristo, na tinapos na ang bisa ng kasalanan, dapat ang isipan ng mga mananampalataya malinis na sa kasalanan. Hindi na naaapektuhan. Wala nang ini-impute. Maintindihan mo na yung pag wala ka na sa kautusan, wala nang ibinibilang, wala ka nang sasalangsangin, wala nang ini-impute, wala nang sinasalangsang. Kaya maintindihan mo na rin yung nasa ministry ka na ng reconciliation, hindi nagalit ang Diyos doon sa iyong inward man, forever na ang nilinis ay Hebrews chapter 4, starting verse 10 to 12. Tingnan natin. Tingnan ninyo yung ganda ng kalalagayan natin. Sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Ibig sabihin yun, sa gawa ng kautusan. Ngunit siya, si Jesus yan, nang makapaghandog ng isa lamang hain, yung inihain niya yung kanyang buhay sa krus, sa mga kasalanan, magpakailanman ay umupo sa kanan ng Diyos. Ibig sabihin, yung kasalanan na inihandog niya, ang paghahandog niya, magpakailanman. 13. Buhat noon ay naghihintay hanggang sa ang kanyang mga kaaway ay maging tungtungan ng kanyang mga paa. 14. Sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog, ito yon, isang paghahandog,
Hindi kagaya ng paghahandog ng lumang tipan, palaging naghahandog. Taon-taon naghahandog. Walang tigil na paghahandog. Pero si kay Jesus, isang paghahandog ay kanyang pinasakdal o nilinis. Hanggang kailan? Magpakailanman ang mga pinapagiging banal. So yung pagkabanal doon sa ating inward man, dahil hiniwalay na yung outward man, tinapos na yon, kaya hindi na maaapektuhan yun ng kasalanan. Wala nang bisa ang kasalanan doon. Kaya sabi nung pinag-aralan natin last Sunday na Romans 6:14, "For sin shall not have dominion over you," sapagkat ang kasalanan ay hindi na maghahari sa inyo. Kanino? Sa inward man natin. Sapagkat wala na kayo sa ilalim ng kautusan kung hindi na sa ilalim ng biyaya. Kaya magpakailanman eh. Okay, naintindihan nyo ba? Kaya yung ating espiritu, yung inward man, purge. Pag sinabing purge, galing sa purga, nilinis, magpakailanman. Yung ating budhi. Yung budhi mo, malinis na, tapos na yung bisa ng kasalanan. Paano hindi ka magiging masaya niyan? Kasi naintindihan mo yung bisa, naintindihan mo yung circumcision. Hiwalay na yung laman. Kasi pastor, nakakagawa pa rin ng pagkakamali ang laman. Yes, the good news is, in the sight of God, tapos na siya. Kaya wala na kayo sa laman, kundi kayo'y nasa espiritu na. O di ba good news yun? Pastor, na ito, in the natural, andyan yan. Yun nga yung pinapaksa natin. Yung sinasabi ni Aya doon sa Ephesians chapter 4, verse 23, "At kayo'y mga bago sa espiritu ng inyong pag-iisip." Kailangan magbago isipan natin. Paano babaguhin? Anong babago dyan? Salita nito, salita ni Kristo about sa gospel. Kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao. Makinig kayo magaling. Papaano tayo magbibihis ng bagong pagkatao? Sino ba ang new man sa isang Kristiyano? Asan ang new man? Ito. Yung inward man mo, new na yan, new creation. Paano na bago? Through the word of Christ. Na sinasabi natin na spirit. Kaya nga ang kingdom, spiritual. Pag ikaw ay nasa kaharian ng Diyos talaga na spiritual, hindi pwedeng, hindi mo paniniwalaan ang salita ni Kristo. Yung sinasabi ni Kristo na, "The word that I speak unto you," ang salitang sinasalita ko sa inyo, ay pawang espiritu. So yung salita ni Kristo, spiritual kingdom ang dala. Kasi ang dala-dala niya, gospel, mabuting balita, kaharian ng Diyos, spiritual kingdom. So ano yung tools, ano yung weapon para dumating sa isang tao ang kaharian ng Diyos na espiritual? Ito yun. Word of Christ, Spirit, about sa Ebanghelyo, at yung buong Scripture naman, yan ang pinatutuhanan. From Old Testament, pinatutuhanan yung dadalhin ni Kristo. So, mapapansin natin, yung ibibihis ng bagong pagkatao, yung isipan natin, renew the spirit of your mind. Yun, ang ibibihis mo, salita ni Kristo para maging bagong nilalang. Balik mo, Ephesians 4:24. Ang ganda po nito. Kayo yung mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Ang nilinis natin yung inward man sa atin, yung inward man, na yan ang kinreate na righteous, holy, sa katotohanan. Kaya mas mataas ang authority ng salita ni Kristo, ng Bible, na patungkol sa gospel, dahil yan ang pinaka-finality. Yan ang pinaka-daladalang kahuli-hulihan ng Diyos. Kaya niya isinugo ng New Covenant sa bagong tipan, si Jesus. Tinapos na niya yung Old Covenant. Maintindihan na natin ngayon na yung mundo ng lumang tipan, yun yung end of the world. Hindi yung cosmos. End of the Old Covenant world nung dumating si Jesus, at ang dala niya ay new
Kaya yung manampalataya sa New Covenant, nagbihis ka ng bagong pagkatao. Kasi yung isipan mo, hindi po madali kasi yung renewal of the mind eh. Proseso po yan eh. Kasi maraming naka-stuck na dating paniniwala. Kaya hirap na hirap yung mga first century believers na maunawaan ito in their time. Kaya in their time, talagang kailangan ng signs and wonders. Para yung mga lingkod ng Diyos, lalo na yung mga apostol that time, kasi hindi pa nako-complete yung scriptures ng New Covenant, yung about sa Gospel of Christ, na lalo na sa sinulat ni Pablo sa epistles, doon ipinahayag ang mystery ng gospel. Hindi nila maintindihan yun. Kaya kailangan ng signs and wonders. Sa mga Hudyo, signs and wonders. 1 Corinthians 1, for the Jews, require a sign. Ang mga Hudyo, naghahanap ng tanda. Pero yung Gentile, yung Greeks, seek after wisdom. Ang mga Griego daw, tayo, mga Gentiles, ang dapat sa atin yung karunungan, wisdom. Ang mga Hudyo nga ay nagsisihingi ng mga tanda. So ang mga Hudyo, ang hinahanap talaga nila, tanda. At ang mga Griego nagsisihanap ng karunungan. Ayun, malinaw yun. Asan ang karunungan? Salita ng Diyos. Si Kristo ang karunungan. Di ba? Ngayon, makinig kayo magaling. Kaya maraming naliligaw eh. Marami naghahanap, hanggang ngayon, tayong mga hentil, ang hinahanap natin, tanda. So, mga Hudyo lang po yun. Bakit? Kasi during Old Testament, hanggang sa first century believers, nang dumating si Jesus, kaya gumagawa si Jesus ng mga signs and wonders. Kasi kailangan yun ng mga Hudyo, bago sila manampalataya. Pag may ipinapasabi ang Diyos, di ba, lalo na nung form of government ay theocracy, siya naghahari. Wala pang hari ang bansang Israel. Ang mga propeta, ang mga priest, ang mouthpiece ng Diyos. Pero bago sila paniwalaan ng mga mamamayang Hudyo, kailangan mayroong signs and wonders. Kaya si Moises, natandaan niyo ba? Kailangan, paniniwalaan ba nila ako, binigyan sila ng tungkod, yan, ihagis mo yan. Para paniwalaan na ikaw ay sinusugo ni Yahweh. May signs and wonders. Di ba? So, ano na yun? Buhay na nila yon na tuwing magsasalita ang isang propeta para maniwala na ito pinapasabi ng Diyos. Kasi wala pang scripture. Ito pinapasabi ng Diyos. Kailangan magpakita ka ng signs and wonders para lang para paniwalaan kung ano ang instruction ng Diyos. Kasi pag sinabi ng Diyos na ganito gawin nyo, sa panahon ng pag binasa nyo yung Old Covenant, may pinapasabi ang Diyos. Hindi naman sa atin sinasabi yun, sa kanila yon. Kailangan, yung nagsasalita na propeta o yung priest, meron siyang signs and wonders. Kaya yung pagdating ni Jesus, palagi siyang may pinapakitang signs and wonders para paniwalaan nila ang daladala niyang kingdom ay spiritual. Kasi kailangan mabago yung kanilang isipan. Ang isipan nila, ang expectation, sa laman pa rin, physical. Kasi yun yung Old Covenant system. Old Covenant. Before Christ, ito yun. Tinapos ni Jesus itong Old Covenant, dito, New Covenant. Dito, spiritual. Dito, sa flesh. Physical, yung lupang pangako, walang magtatagumpay na kaaway, di ba? Kaya lang merong kondisyon. Pag sumunod kayo, mangyayari yan. Pag hindi kayo sumunod, may sumpa. Yun ang nangyari, kaya galit at puot ng Diyos nasa kanila. Na naganap yun noong AD 70. So, maiintindihan mo yung Bible eh. Kaya ang ganda nung ating pag-aaral. So, makikita po natin na sila, pati yung mga apostol that time, kailangan magpakita ng mga signs and wonders. Lalo na sa panahon ng mga first century believers. Lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya. Hahawak sila ng ahas, hindi sila maaano. Hindi natin dapat ginagawa yan ngayon. In their time yon. Kasi nga, press pa yung New Covenant. Hindi agad maintindihan kasi kailangan magbago ng pag-iisip. Magkakaroon ng twist ba?
magkakaroon ng reverse from physical to spiritual. Nakuha niyo po ba? Proseso yon. Kaya marami, hindi na nampalataya, kakaunti sumampalataya. Alam nyo, siguro maintindihan natin yung kanilang kahinaan, yung katigasan ng kanilang ulo, yung kapurulan ng kanilang isipan. Kasi wala pa silang Bible na kagaya natin ngayon. Yung mga information, yung pag-aaral na kagaya ngayon. Sa atin, madali nating maiintindihan, pag talagang nakapokus ka, hindi na natin kailangan ng signs and wonders para maniwala sa isang lingkod ng Diyos. Ang kailangan natin, buksan mo ang Bible, saliksikin mo, tingnan mo kung totoo yung itinuturo. Amen? Amen? Mataas ang authority ng salita ng Diyos. Pag ikaw naniwala pa sa mga signs and wonders, baka mabudol ka pa ngayon. Tama? Mga Hudyo, naghahanap ng signs. Pero yung mga Greek, tayong mga Gentiles, dapat karunungan. Saan? Sa Word. Sa Bible. Amen. Ito yung napakaganda natin pong kalalagayan. Kaya lang ang problema, maraming mga tao naghahanap pa rin ng himala, signs and wonders. Alam nyo ba na available sa atin, personal, makakaranas kayo ng mga himala, pag gusto ng Diyos, mabuhay ka pa. Maa-aksidente ka sana, hindi nangyayari. Kasi lalo na kapag tayong mga mananampalataya na nakaunawa nito, alam mo na yung purpose ng buhay. Hindi ka na nabubuhay according to kung ano yung isipan ng mga unbelievers. Pag maliwanag sa iyo ang gospel, alam mo na yung purpose ng Diyos sa buhay mo. Pag lumalago ka sa kaalaman, alam mo na yung purpose ng Diyos sa iyo. Hindi ka na nabubuhay. Kaya sabi ni Paul, hindi na ako nabubuhay sa aking sarili. Ang ikinabubuhay ko habang ako'y nasa laman, ito yung buhay natin. Ikinabubuhay natin sa pananampalataya. 2 Corinthians chapter 5, siya'y namatay. Ito yung pinaksantin, di ba? Siya'y namatay, si Jesus namatay para sa lahat, para sa tao, para sa mga, lalo na sa mga mananampalataya. Upang ito raw nabubuhay, ito sumisimbolo sa ating mga mananampalataya. Upang ang nangabubuhay ay huwag nang mabuhay pa sa kanilang sarili. Bakit? Kasi dalawa na yung identity natin. Isang taong panlaman at isang taong spiritual, taong panloob. Kaya pag ang identity mo na ay nasa espiritu, yun na yung tao mo, yung pagkatao mo, yung pagkatao ng kay Kristo. Hindi na mabuhay pa sa kanilang sarili. Hindi na po tayo nabubuhay sa ating sariling gusto, nakagaya nung hindi pa tayo mananampalataya, kung ano plano mo sa buhay, kung ano ibig mo, yun ang nasusunod. Hindi nasusunod ang salita ni Kristo, yung layunin ni Kristo. Sana maliwanag po sa inyo to. Kung hindi, doon sa namatay. Sino namatay? To. So ito raw, hindi na nabubuhay sa kanyang sarili, kung hindi nabubuhay na siya, doon sa namatay. Sino namatay? Si Kristo. Dahil sa kanila at muling nabuhay. Kaya, tama yung sabi ni Pablo, hindi na ako nabubuhay sa aking sarili. Ganon din tayo. Sabi sa 15, namatay siya dahil sa lahat. Si Kristo raw ay namatay para sa mga mananampalataya na nagtiwala sa Kanya. Para itong mga nanampalataya sa Kanya, huwag nang mabuhay pa sa kanilang sarili. Hindi ka na nabubuhay. Tayo, hindi na tayo nabubuhay sa ating sariling gusto. Yung identity natin, si Kristo na. Nabubuhay na tayo dahil kay Kristo. Kaya nga mula ngayon, ito maganda, hindi na namin nakikilala ang sinuman ayon sa laman. Bagamat nakikilala namin si Kristo ayon sa laman. Ngunit sa ngayon, hindi na namin nakikilala siyang gayon. Kasi wala na si Kristo sa laman, tapos na yung kanyang layunin sa pagkatawang laman. Siya ngayon ay espiritu na nananahan sa atin. Tanong, ito yung malimit tanong ni Brother Ray, inaantay mo pa bang pagbabalik ni Kristo? Si Kristo na, ano nang gusto mo? Si Kristo'y nasa atin na? O inaantay mo pang babalik si Kristo? Di ba? Nasa atin na. Dapat mag-enjoy ka na dyan, mag-rejoice ka dyan. Kasi nasa atin na si Kristo. Yung Espiritu niya, nasa atin na. Yung sinasabi ng Romans 8:9, kayo'y wala na sa laman, kung hindi nasa Espiritu. Kung gayon, tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Sino yung Espiritu ng Diyos?
datapwat kung ang sino man ay walang Espiritu ni Kristo. Ayan na yan. Si Kristo nasa atin na. At kung wala sa iyo ang Espiritu ni Kristo, aba, ay hindi ka talaga sa Kanya. Papaano mo tinanggap, makinig kayo magaling, papaano mo tinanggap ang Espiritu ni Kristo? Yan. Pag tinanggap mo yung salita ni Kristo, doon ka na born again. Doon ka nagkaroon ng Espiritu ni Kristo. Kasi yung salita niya, Espiritu. Kaya siya nasa atin na. Itong capital W, magkasama yan. Para manahan sa iyo ang Espiritu ni Kristo, kailangan tinanggap mo din yung kanyang salita patungkol sa kanyang kaharian sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo. Balikan natin yung sinabi ni Aya, Ephesians chapter 1, verse 13. Nasa Kanya, pakinggan niyo magaling ito ha, nasa Kanya kayo rin naman. Pagkarinig ng aral ng katotohanan. Aral ng katotohanan. Ano yung aral ng katotohanan? Ng Ebanghelyo. Ito yung Ebanghelyo. Yung good spell. God's spell. Ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, nasa Kanya rin naman. Pagkarinig daw natin yan, pagkarinig nito, nung word, patungkol sa gospel, tinanggap nito sa Kanyang isipan, sa Kanyang espiritu, mula nang kayo'y magsisampalataya. Pagkatapos sinampalatayanan mo, pinaniwalaan mo, totoo yan, binigyan mo ng mataas na authority na sinircumcise na yung ating body of sin doon sa ating espiritu. Pinaniwalaan mo yon, kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo. O di nasa atin na si Kristo. Amen? Hello? Nasa inyo na ba si Kristo? Totoo bang talagang naniwala kayo doon sa salita ng Diyos? Pag pinaniwalaan mo yung salita ng Diyos, alam nyo, mataas ang authority. Minsan na ko yung verse na sa panukat na inyong isinukat, doon kayo susukatin. Sa panukat na inyong sinukat, doon ka susukatin. Ano yon? Kung gaano mo tinatanggap ang katotohanan ng salita ni Kristo, na mataas ang authority yan, at yan ang totoo, yun yung spiritual. Makinig po kayo magaling. Ang sabi ng Hebrew 11, yung binasa ni Aya, Hebrew 11:1, pinapaniwalaan natin, ngayon ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Not seen. Hindi nakikita pero truth. Ang hirap kaya niyan pag ang isang tao nasanay na to see is to believe. Kaya nagkakaroon po ng shifting. Kasi yung mind mo, nasanay yung ating matagal na isipan na laging makita ko, pinaniniwalaan ko, mapatunayan kong nahawakan ko, paniwalaan ko, nakikita ko. Totoo nga. Diba? Lalo na yung mga magic, ang galing. Nakita mo kasi, naobserbahan mo. Hindi mo alam, may illusion doon. Diba? Ito, salita ng Diyos, Bible, lalo na yung pinatutuhanan na tapos na ang laman. Kung gagamitin mo yung natural na karunungan na isipan, di ka maniniwala. Ganun yung isipan, nag-struggle si Sarah at si Abraham. Akala nila, nung ginamit nila yung kaisipang pantao, natural, anong ginawa nila sa pangako ng Diyos? Kinurap nila, di ba? Paano nila kinurap? Ano sabi ni Sarah? Sipingan mo si Agar. Yun yung kaisipang laman. Natural. Kasi hindi sila maniwala na sila'y magkakaanak kasi ang pangako ng Diyos, magkakaanak sila. Laban sa batas ng natural knowledge, kaalamang pantaong natural. Kaya huwag mong iya-apply yung karunungan ng natural
Sa spiritual. Kasi magkalaban, magkakontra. Eh yung isipan natin, matagal na sanay sa natural. Iba yung karunungan ng sanglibutan. Iba yung karunungan ng spiritual na salita ng Diyos. Makinig kayo magaling, ha? Ito yung shifting, yung renew the spirit of your mind. Mas paniniwalaan mo dapat yung salita ng Diyos.